Ano na nga ba ang update sa kaso ng The Missing Bride? Abay alamin natin base po sa balita. Marami po kasing mga nagtatanong patungkol po sa update sa case ni Missing Bride. Para lang po bigyan kayo ng background, noong December 2025, isang kwento ang agad kumalat sa social media at balita sa Pilipinas ang pagkawala ng isang babaeng malapit ng ikasal. Siya po ay si Michera Di Juan na ilang araw bago ang nakatakda nilang kasal ay hindi na muling nakita ang kanyang pamilya at ng mga kaibigan. Ang balitang ito ay nagdulot ng malawakang pag-aalala hindi lamang sa pamilya kundi pati na rin sa kanyang mga kaibigan ni Shera, kundi pati na rin sa publiko dahil sa kakaibang pangyayari bago ang isang malaking yugto ng kanyang buhay. Ang mga social na plataforma like sa mga Facebook and lahat ng mga social media platform ngayon ay talagang nayanig sa pagkawala niya. Napuno rin po ng panalangin at pagpapahayag ng suporta at mga teorya habang naghihintay ang lahat ng impormasyon mula sa mga otoridad. Sa pinakahuling ulat ng ABS-CBN News, isang mahalagang pahayag ang lumabas mula sa Quezon City Police District QCPD. Ang kanilang investigasyon ay huminto sapagkat walang opisyal na reklamo o complaint na naisampa kaugnay ng pagkawala ni Shera. Isang pagbabagong nagbigay ng bagong pananaw sa publiko kung ano ang eksaktong nangyari sa kasong ito. So sinasabi po ng mga kapulisan na hindi po sila naghain ng anumang kaso dahil wala naman pong reklamo na ginawa ito pong pamilya ni Michera Di Juan. Itong si Shera, maaaring may nangyari or wala talagang nangyari kasi base po dun sa narrative nitong si Michera. Nung una po siyang natagpuan dun po sa Season Pangasinan, sinabi niya na napunta daw siya dun sa Pangasinan dahil someone or somebody doon po sa sinakyan niyang UB Express na tinakpan yung mata niya at nagulat na lang siya or parang bumalik na yung kulirat niya na nandun na siya sa Season Pangasinan. At dito po talaga tiniis ni Michera ang gutom, tiniis niya ang uhaw, tiniis niya ang pagod. Talagang halos nagmukha na po siyang taong grasa, parang ganun yung pagkaka-explain nito pong pamilya ni Michera base po sa narrative ni Michera Di Juan at dun sa rider na nakatagpo sa kanya. Blessing in disguise na meron pong isang rider na talagang tumulong sa kanya dahil naglakas loob na po itong si Shera na lumapit doon sa rider. So dahil po dito, pinuntahan po ng mga kapulisan ang lugar ni Shera sa Season Pangasinan para sila po mismo ang kumuha dito kay Shera at ihatid sa kanyang pamilya. Ayon nga sa mga ulat, si Shera Di Juan ay hindi lamang isang bride-to-be na excited sa kanyang nalalapit na kasal, kundi isa ring professional na accountant at empleyado ng isang accounting firm sa Quezon City. Noong December 10, 2025, bandang hapon, si Shera huling nag-text sa kanyang fiancé na si Mark RJ Reyes na nagsabing pupunta siya sa Fairview Center Mall para bumili ng sapatos para sa kanilang kasal na nakatakda sa darating na December 14. Sa text message, sinabi ni Shera na iiwan muna niya ang kanyang cellphone sa bahay upang i-charge at pupunta lamang siya sa mall. Tila ito po isang normal na plano para sa isang bride-to-be na abala sa paghahanda ng huling mga detalye bago ang kasal. So gayunpaman, mula noon, wala nang kontak o sapat na ebidensya na nagpapakita kung saan siya tumungo, kung anong nangyari pagkatapos niyang umalis sa kanyang tahanan. And nang hindi na nga siya makontak, agad namang nag-alarm ang mga mahal sa buhay ni Shera, ang kanyang pamilya, kaibigan at ang kumpanyang pinagtatrabuhan niya ay sabay sabing nag-aalala at humingi ng tulong mula sa publiko para sa anumang posibleng impormasyon na makakatulong sa kanyang pagkakita. Ang kumpanyang kung saan siya nagtatrabaho ay nag-post pa ng mensahe sa social media kung saan inilarawan nila ni Shera bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang team at ng isang mabuting tao na malalim na minamahal ng mga katrabaho at kliyente. Nakiusap sila sa publiko na tumulong sa paghahanap at mag-share ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang kalagayan. Nagpakita rin ng damdamin ng lungkot at pag-asa si Mark, ang kanyang fiancé, sa mga post niya sa social media at ibinahagi niya ang kahalagahan ng makita lamang si Shera ng ligtas. Masigit pa kaysa inaasahang mga sandali ng kanilang kasal at inialay niya ang kanyang mga salita at dasal para sa kanyang kaligtasan.
So sa dami ng ulat at mga haka-haka hula kung ano ang posibleng nangyari kay Shera, ang QCPD ay nagsagawa ng sarili nilang investigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng bride to be. So nagkaroon po ng tinatawag na SIT or Special Investigation Team. Pagkatapos at dahil sa seryosong pag-aalala ng mga otoridad at pamilya, ang QCPD ang gumawa ng Special Investigation Team para siyasatin ang mga posibleng anggulo ng pangyayari. Kasama rito ang pagkuha ng mga CCTV cameras, videos, kabilang ang nakuhang footages na nagpapakita ng saginang na inaakalang si Shera na sumakay sa bus ng Commonwealth Avenue. At seri ng mga follow-up tasking upang subaybayan ang kanyang mga posibleng galaw pagkatapos niyang umalis sa kanilang tahanan. So, habang lumalala ang tensyon sa kaso, inulat ni Mark RJ na ang fiancé ni Shera ay tinuturing na person of interest ng mga otoridad sa investigasyon ng pagkawala ng kanyang fiancé. Mahalagang maunawaan ang mga label na ito ay hindi nangangahulugan na suspect na sa isang krimen. Ayon sa QCPD, ang pagiging person of interest na nangangahulugan lamang na ang pulisya ay interesado sa impormasyong maaaring malaman mula sa individual. At sa kasong ito, si Mark ay huling taong nakausap o kasama ni Shera bago siya nawala. Hindi ito otomatikong inihihinalang nagkaasala si Mark, ngunit sinuri siya ng mga pulis at sinagot ang kanilang mga tanong upang pag-aralan ng timeline bago nawala si Shera at malaman kung mayroon ngang bagong kahinahinalang pangyayari sa oras na yon. Which means hindi talaga nagkulang ang mga QCPD or Quezon City Police to investigate the whole story of this missing bride. So base po sa kanilang SIT or sa kanilang Special Investigation and Interrogation dito po kay Mark, ay sinasabing ng QCPD na wala silang nakikitang malinaw na tanda ng foul play o anumang krimen na naganap sa pagkawala ni Shera. Ang QCPD ay nagpayag na ang SIT ay patuloy na nagpahanap ng impormasyon at sinusundan ng mga posibleng lead, ngunit hanggang sa oras na yon ay wala silang makitang matibay na katibayan na nagpapakita ng sapilitang pagkuha o mananakit. So, base po sa report, sinasabi po ng mga kapulisan na sa ngayon ay ipinasara ni Miss Shera Diwan, ng pamilya ni Shera Diwan, ang kasong ito kasi pagkatapos po niyang makauwi sa kanyang pamilya ay hindi na po muling naghain pa ng kaso si Miss Shera patungkol nga sa investigasyong ito. Parang okay na ang lahat, parang na lang sila, nag-move on na lang sila sa lahat ng mga nangyari sa kanya at sinasabing ang tuloy na ang kasal this coming Feb or March, katapusan ng February to March. Yun po yung kanilang timeline. So sa ngayon, tahimik na po ang buhay ni Miss Shera Diwan at ng kanyang fiancé na si Mr. RJ, at sa kanilang pinakahuling ulat ay nag-propose na muli itong si RJ at pumayag naman si Miss Shera Diwan.